sa ating lahat, higit sa ating Panginoon. Salamat sa mga testimony na ating napakinggan. Salamat sa mga buhay na patuloy na hinuhubog, binabago para sa kabutihan, kadakilaan ng ating Panginoon na siya nagbibigay encouragement nga sa bawat isa sa atin. Tunay na ang ating buhay, katulad ng binanggit ko kanina, life is a battle, life is a war. Pero salamat sa Diyos na alam natin that our God is in control. Kontrol niya ang lahat ng bagay. Pangit man, maganda man, o ano bang nangyayari sa buhay natin, God is in control. Ibig sabihin, nasa sa atin kung paano natin pangahawakan yung katangian, yung attributes na yan. Kumbaga yung responde mo. Kasi ang Diyos hindi siya nagbabago eh. Ngayon, ikaw, paano pangahawakan na ang Diyos ang may control ng lahat. Alora, ang ating pag-aaralan ngayon, ipagpapatuloy natin yung ating series sa Titus chapter 3. Naririto na tayo. Ito na yung huling lesson natin sa Book of Titus. Ilang buwan din yung ating ginugol sa ating pag-aaral ng series ng Book of Titus. Naririto na tayo sa huling bahagi. Ang sabi nga rito sa verse 9 to 15, but avoid foolish disputes, genealogies, contentions, and strivings about the law, for they are unprofitable and useless. Reject a divisive man after the first and second admonition, knowing that such a person is warped and sinning, being self-condemned. When I send Artemas to you, or Tychicus, be diligent to come to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. Send Zenas the lawyer and Apollos on their journey with haste, that they may lack nothing, and let our people also learn to maintain good works, to meet urgent needs, that they may not be unfruitful. All who are with me greet you. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all. Amen. Ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay may titulong The Closing Reminders, o ang huling paalala. At bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Muli po, Ama, purihin ka. Sambahin ka, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Lord God, hindi ka nagbabago. Ikaw pa rin ang makapangyarihan. Ikaw pa rin ang may control sa lahat ng bagay. Ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na nagpakilala kay Abraham, Isaac, at Jacob. At patuloy na nagpapakilala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang unang umibig sa amin. Nagpaunawa sa amin kung anong tunay na kahulugan ng buhay. Ikaw, O Diyos, ang siyang nagpatawad sa aming mga karumihan. Salamat po, O Diyos, at pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu bilang tanda, tatak na kami mga anak mo, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa mga pagpapalang ito, O Diyos. At minsan pa, tunay nga na napakarami ng pagpapalang ito, mga blessings na ito, pero may mga sandali pa rin na kami nagkukulang. Nadadala kami, Panginoon, ng aming mga kahinaan, Panginoon. May mga bagay kami naiisip, nasasabi, nagagawa na hindi kaaya-aya at kalugod-lugod sa iyo. Hindi po namin naibibigay ang the best sa iyo, Ama. Kaya minsan pa, ang dalahin ko, O Diyos, na wala pong maging balakid sa mga sandaling ito, O Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga oras sandali na kami nagkukulang, sa isip man, sa salita man, o sa gawa man, Panginoon. At ang dalahin ko nga po, O Diyos, na patuloy mong buksan ang puso't isipan ng bawat isa sa mga sandaling ito. Tanggapin po, Panginoon, ang aral na nais mong ipaalala sa mga sandaling ito, O Diyos. Tunay nga na matalim to sa aming puso't isipan upang sa gayon gamitin po namin, Panginoon, ang mga aral na ito upang kami maging matatag, Panginoon, sa mga hamon ng buhay, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga
na ikaw po ang siya nagbabago ng aming kaisipan upang nang sa gayon makalakad po kami, Panginoon, ng tama ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, O Diyos. Minsan pa, dalahin ko, O Diyos, na wala pong magiging balakid sa mga sandaling ito, O Diyos. May santabi po namin ang mga alalahanin, Panginoon, upang na sa gayon ang aral mo, ang blessings mo, Panginoon, ang aming tanggapin sa mga sandaling ito, O Diyos. Ito nga po, O Diyos, ang aking samdalangin na may pasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, the closing reminders o ang pangwakas na paalala o ang huling paalala. Kung maaalala natin, kung i-review natin yung ating pinag-aaralan sa Titus, mababatid natin, ma-review natin, maaalala natin na si Apostol Pablo kasama si Tito, kumbaga sila yung nag-mission doon sa lugar, sa isla ng Creta, sa Crete, ipinahayag nila ang ating Panginoong Jesucristo. At dito sa kanilang pagmimisyong ito, pinagpala ng Diyos ang kanilang gawain, ang kanilang pagmimisyon. At sa kanilang pagmimisyon, maraming na-convert. Maraming nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. At maraming iglesyang naitatag sa lugar ng Creta. At dito, kumbaga, dahil nga maraming nakakilalang mananampalataya, maraming believers, kumbaga, sa blessing na ito, nakita rin ni na Apostol Pablo, ni na Tito, na hindi ganong kadali i-maintain, alagaan ang mga bagong mananampalatayang ito. Ika nga. Kasi, kumbaga, hindi naging madali kasi ang kultura ng mga tao dun sa lugar ng Creta ay hindi maganda ang kanilang kultura o ang kanilang kinaugalian. Yung kanilang karakter, hindi maganda. Kaya nga mismo, kung magabalik tanaw natin sa Titus chapter 1, verse 12, maging yung kanilang mismong kasamahan, kababayan, na kamanggagawa, ibig sabihin, one of themselves, a prophet of their own, said, Cretans are always liars, evil-beasts, and lazy gluttons. Kumbaga mismong kasama na nila, nakapwa manggagawa, pero ang pagkakakilanlan niya sa mga kasama niya, mga kababayan niya, ang mga kababayan niya, mga taga-Creta, mga sinungaling, mga asal hayop, mga matatakaw, ika nga. Ibig sabihin, pangit ang ugali ng mga taga-Creta, ika nga. At dito nga, makikita natin na, kumbaga, yan yung background ng mga taga-Creta. Pero, makikita natin na sinasabi nga niya rito, na itong mga taga-Kretang ito, ang paalala sa atin, kumbaga, iniwan ni Apostol Pablo si Tito na ikaw ang siyang mangangalaga sa mga bagong mananampalatayang yan. Kumbaga, iniwan ni Apostol Pablo si Tito, ikaw ang siyang mag-aalaga sa mga iglesyang naririyan dyan sa Creta, mga bagong mananampalataya. At dito, makita natin na itong mga taga-Creta, kahit sila yung mga Kristiyano na, maging sila, dahil ito yung kanilang kinasanayan, yung ugali pa rin nila, kumbaga bumabalik at bumabalik pa rin. Na maging sila, Kristiyano na, may struggle pa rin sila sa godly living. Ibig sabihin yung battle within the flesh and the spirit. Maging sa atin, di ba? Kahit sabihin mong Kristiyano ka na, aminin mo man o hindi, alam mo na may mga ugali kang nagmabalik-balik pa rin sa dati mong pagkatao. Nangyayari yan. At dito nga, ito si Tito, binilinan ni Pablo na itong mga bagong mananampalatayang ito sa Creta, alagaan mo. Alagaan mo itong iglesia ito. Dito sa ating pag-aaralan, meron tayong 5 na pinapaalala ng Diyos. Una, na pinapaalala niya sa atin, remember to handle every controversy well. Tandaan raw natin. Tandaan mo, Tito.
tandaan mo na harapin mo, ayusin mo ang lahat ng problema ng maayos. Dun sa verse 9 to 11, ang sabi nga niya dyan, but avoid foolish disputes, genealogies, contentions, and strivings about the law, for they are unprofitable and useless. Reject a divisive man after the first and second admonition, knowing that such a person is warped and sinning, being self-condemned. Kumbaga, nais natin na ang iglesia natin, kumbaga, walang problema. Totoo posto, walang pagtatalo-talo. Lahat tayo magkasundo. Yun din ang gusto ng bawat iglesia. Na lahat tayo magkakabate. Lahat tayo totoo bene ang relasyon sa bawat isa. Pero makikita natin dyan na maging noon pa man, may mga kontroversy, may mga problemang nangyayari. Ika nga. At dito, maging ang pangako ng ating Panginoon sa Kristo na kapag may dalawa o tatlo na nagkakatipon, naroroon ang presensya ng Diyos. Ang sabi nga dyan, for where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Ilan tayo rito? May tayong 20. Kumbaga, marami tayo, hindi lang 2, 3. Nasa sa kalagitnaan natin, kasama natin ang presensya ng ating Panginoon sa Kristo. At binigay nga sa atin ang Holy Spirit bilang mananampalataya. Pero aminin man natin o hindi, kapag marami tayo, hindi pa rin talaga maiwasan na may mga sitwasyon na may pinagtatalunan. May hindi pinagkakasunduan. May point of discussions. Hindi pa rin maiwasan. May argumento, ika nga. May mga komplikasyon na nangyayari, ika nga. Kasi nga, may mga differences tayo eh. Hindi tayo pare-parehas. Age bracket natin, kinalakihan natin, cultural background natin, may Bisaya, may Ilocano, may Tagalog, may Batanggenyo. Bawat kultura niyan, iba't iba eh. May sensitibo, may emosyonato, may matatag, may mahina. Depende kung ano yung upbringing. Hindi tayo pare-parehas. Kaya nagkakaroon, lumilitaw ang mga pagtatalo. Maging noon, ang sabi nga, kumbaga, may mga pinagkakatalunan, kumbaga about the law, kung paano pangahawakan, ipatutupad yung mga kautusan, kumbaga yung mga pinagtatalunan nun. Pero sa atin, sa ating sitwasyon, ganun din. May mga sitwasyon na hindi, o may mga bagay na hindi pinagkakasunduan, ika nga. At dito, ang paalala nga sa atin, na Paul tells Titus not to waste time in debating with a person. Kumbaga, ikaw Titus, bilang ikaw ang leader, tagapanguna ng iglesia, iwasan mo na ma-involve sa pakikipagtalo. Iwasan mo ang iyong sarili na ma-involve sa pakikipag-argumento. Kasi kapag na-involve ka, hindi yan matatapos. Magtutuloy-tuloy yan, manganganak pa yan. Hahaba pa yan. Kumbaga yun yung sinasabi. Iwasan mo ang walang kabuluhang pagsasalungatan. Sabi ni Pablo kay Tito, ika nga. At dito, kung maaalala nga natin, dun sa chapter 1, verse 9, ang sabi nga niya rito, he must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught. Kumbaga, ikaw na tagapanguna, kumbaga dapat may pinangahawakan ka. He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught so that he can encourage others. Para na sa ganyan, ma-encourage mo ang iba by sound doctrine and refute those who oppose it. Kumbaga, kung paano mo pa rin isinasapamuhay
yung salita ng Diyos. At dito, makita nga natin na sinasabi nga niya rito, the Cretan Christians had been overexposed. Kumbaga, kung babalik tanawin natin, na ang iglesia ng Creta nga may mga nakapasok na mga ibang itinuturo. Kaya dito, kumbaga, ang point of discussion kasi rito sa sitwasyon ito about doctrine. Sa doktrina. Kasi may mga nakapasok na nagtuturo ng maling aral. Kung ibabalik tanaw natin yung ating series. Kaya dito, makita natin na sinasabi nga niya rito na huwag mong hayaan na, kumbaga, i-involve mo ang sarili mo sa pakipagtalo sa mga bagay na yan. At dito, sinasabi nga na itong mga taong ito, kumbaga, sinasabi nilang tagapagsalita rin sila ng salita ng Diyos, pero napatunayan nga na sila'y mga sinungaling lamang. Inililigaw lamang. Kasi nga, ang nais kasi nila, magkaroon ng division. Magkaroon ng point of discussion. Magkaroon ng kaguluhan sa loob ng church. Yun ang pinaka-main point. Kasi nga, kung i-analyze mo sa mas malalim na sitwasyon, alam naman natin na may mga spiritual being, may mga spiritual tayong kaaway. Bakit nagkakaroon ng discussion, mga pagkakagulo sa loob ng iglesia? Kasi merong kaaway na hindi natin nakikita. At yun ang gusto ng kaaway. At ikaw na halimbawa leader ka, tagapanguna ka, yun ang gusto ng kaaway na nadidistract ka, na magtuturo ka, isaayos mo ang iglesia. Yun ang gusto ng kaaway eh. I-distract ka. At yun ang paalala ni Pablo kay Tito, na huwag mo i-involve ang sarili mo sa mga point of discussions, argumento, iwasan mo. At kumbaga, pag na-distract, siyempre, mawawala na yung pagkakalinga na dapat mong pagkalinga sa mga bagong mananampalataya. Kasi yun ang gusto ng kaaway. Yung magulo, ayaw niya ng aposto sa loob ng pyesa. At dito, ang isang pinapaalala nga sa atin dito, we should beware not to let ourselves become involved in quarrelsome arguments, because then we shall never be free to devote our labor to the Lord's plan. Kasi, kapag in-entertain mo yung mga arguments na yan, discussions na yan, siyempre, hindi mo magagawa yung tungkulin na dapat mong gawin para sa iglesia. Kasi na-distract ka na eh. At dito, kumbaga, ang pinapaalala sa atin, ang sabi nga, remember to handle every controversy well. Ngayon, makikita natin na si Pablo may ilang principles o paalala kung paano to gagawin. Yung una, na sinabi ni Pablo kay Tito, Titus is to focus on teaching what is right. Kumbaga, dapat, ang gawin mo, doon ka tumutok sa ituro mo kung ano yung tama. And then, sound doctrine and the practical behavior that accords with it. Ibig sabihin nga, kung mababalik tanaw natin, na yung itinuturo mo, ibig sabihin, ngayon, yung practical behavior, magkaugnay siya. Ibig sabihin, yung tinuturo mo, dapat na isa sa pamuhay. Yun yung isang pinapaalala ni Pablo kay Tito. Kasi nga, kung mababalik tanaw din natin sa chapter 1, verse 16, ang sabi nga niya rito, may mga sinasabi dyan na, they profess to know God, but by their deeds, they deny Him. Sinasabi nila, kilala nila ang Diyos, pero yung kanilang pamumuhay salungat. Ibig sabihin, dapat magkaugnay kung ano yung tinuturo mo, pinaniniwalaan mo sa ipinapamuhay mo. They are detestable and disobedient and worthless for any good deed.
Dapat magkaugnay yung pinaniniwalaan mo, tinuturo mo sa isinasapamuhay mo. At dito, siyempre, dun pa lang, may point of discussions na kagad kayo kapag nagtuturo ka tapos salungat yung nakikita sa'yo. At dito, ang pinapaalala ka nga sa akin dito, here we are again reminded the proper preaching and teaching is useful for growth in godliness. At yun ngang paglago sa iyong buhay na may kabanalan. Ibig sabihin, kapag may paglago sa buhay na may kabanalan, talagang nakikita mo, nagagalit ka na, ay, mali ito, hindi ito tama. Dapat hindi ito ang pamumuhay ko. Hindi ito kalugod-lugod sa Diyos itong ginagawa kong ito. Nagmumulto na naman yung dati kong ginagawang mali. Hindi ito tama. Kumbaga yun yung pinapaalala sa atin. At yung isang pinapaalala pa nga niya rito, the priority of preaching must be putting of sin and putting on Christ-likeness, healthy doctrine. Kumbaga, yung talagang natututunan mo, isinasapamuhay mo, at nagiging more on Christ tayo in righteousness and in His holiness. Yun ang dapat makita sa atin para nang sa gayon, sa ating pamumuhay, kumbaga, sa pagharap, sa pag-aasikaso, pag-aayos ng mga diskusyon o problema, dapat makita. Yan yung unang punto. Na yung tinuturo mo, makita rin sa'yo. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin, dito sa point 1, the pastor with the help of the elders' leadership must discern what is unprofitable so that conflicts can be avoided. Sa pamamagitan ng pastor, sa pamamagitan ng pagtuwang ng mga deacons, ng leaders and leadership o elders ng iglesia, kumbaga madidiscern nila na unprofitable o napakaliit na problema lang yan, bakit mo pa entertain? Hindi siya makakatulong. Kasi nga iwasan mo eh. Kumbaga, so that conflicts can be avoided. At may mga sitwasyon na para bang, halimbawa, kung ang konting problema lang eh, tawag dito, halimbawa, ngayon, isa sa pagmimitingan halimbawa natin, malapit na yung couples day o couples night. Anong date ba tayo magse-celebrate? Prima ba o dopo? May gusto ng prima, may gusto ng dopo, may gusto na wag na. O maghaharap-harap ba tayo o mag-aaway-away lang tayo doon sa puntong yon? Unprofitable yun. Less, ano lang yun. Pero, kumbaga, kung ano yung mas marami, yun yung pagkakasundo natin. Ganon, pero kung doctrine na pag-uusapan na sinasabi mo na hindi ka maliligtas kapag tinanggap mo si Jesus Christ, ay mali yun. Mag-aaway tayo, magkakaroon tayo ng diskusyon doon. Ibig sabihin, alam mo kung ano yung unprofitable kung ano yung mga dapat mong harapin, i-control ng mga problema, ika nga. At dito, kung maaalala nga natin na yung mga nakapasok kasing problema doon sa Iglesia ng Creta, meron talaga silang layunin na gusto lang talaga nilang mag-create ng division. Yun. Yun ang pinakang main cause ng mga nakapasok doon sa Iglesia ng Creta. Mag-create ng division. Magkaroon ng pagkakasira. Magkaroon ng pagkakawata-wata. Magkaroon ng unity. Walang unity. Magkagulo kayo. Yun ang gusto nung nakapasok doon sa Iglesia ng Creta. Kaya kapag alam mong unprofitable, iwasan niya. At dito nga, makita nga natin na hindi lang yung pastor, katuwang niya yung mga ibang tagapanguna na iglesia. Kasi nga, marami. Kumbaga may mga katuwang sa pagharap sa isang kontrobersiya o problema ng iglesia. Yung pangatlo na pinapaalala sa atin dito ni Pablo sa point 1 natin,
If the person who wants to engage in this complex persists, there are to be one. Kapag itong problemang taong ito, matigas ang ulo, kailangan mo na siyang warningan. At dito, dung maalala natin yung verse 10 ng ating binasa, sabi nga niya rito, Reject a divisive man after the first and second admonition, knowing that such a person is warped and sinning, being self-condemned. Ang sabi niya, reject a divisive after the first and second admonition. Kung baga ginawa mo na yung mga paalala, first, second warning, halimbawa kapag may problema, kausapin mo, personally, kung ikaw nakakalam, hindi pa nakinig, magsama ka ng mga ibang makikipag-usap, hindi pa rin nakinig, patuloy pa rin siya nag-focus ng problema, i-reject mo na. Anong makikita mo? Anong maaalala mo rito? Yung church discipline. Kumbaga, yun yung proseso kung paano mo haharapin. Kasi nga, itong problemang pinay-create dito sa nakapasok sa Iglesia ng Creta, nagko-cause ng division. At ang pinasabi nga niya rito, it's an effort to restore them to a proper relationship with the pastor and the teaching of the church. Kasi, malalaman naman natin na kaya nagkakaroon ng problema, unang-una, ayaw nila yung nasa leadership. Kasi gusto nila, sila ang siyang nasusunod. Kung babalik tanawan natin yung ating mga pag-aaral. Kasi ang pakiramdam nila, the problems comes from these who claim they already know the faith. Akala nila marunong na sila. Kasi, nakapasok lang. Hindi mo alam kung anong background niya. Gusto niya mangunguna na kagad. Kasi akala nila may alam na. Kaya yun yung mga nagkakos ng problems. At yung pinapaalala pa nga niya rito, they must not be allowed to derail ministry which happens so often in the church. Kumbaga yan yung kadalasang nagiging cause ng problems kung bakit nagkakaroon ng division. Kasi yun ang gusto ng kaaway, magkaroon ng masira. Para na sa gayon, yung mga gustong tumayo, manguna, kahit wala pang alam na sapat na aral, makuha nila. Pero ang pinakang bottom line nun, gawa ng kaaway yun. At dito, kumbaga, yan yung unang punto na pinapaalala sa atin na kung paano haharapin ng maayos ang bawat kontrobersiya na nangyayari sa iglesia. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin dito, remember that the church is under constant pastoral care. Sa verse 12 ng ating text sa umagang ito, ang sabi nga niya rito, when I send Artemas to you, or Tychicus, be diligent to come to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. Papupuntahin ko riyan si Artemas o si Tychico, ang sabi niya sa mabuting balita, pagdating dyan, pilitin mong makapunta agad din sa Nicopolis, dini na ako magpapalipas ng taglamig. Kung i-analyze mo yung verse 12 na pinag-aaralan natin sa point nito, makikita natin na malinaw na ang Creta o ang Crete, kumbaga hindi ito yung final pastoral care o final pastoral job ni Titus. Ang sabi nga niya rito, pilitin mong makapunta agad din sa Nicopolis. Kumbaga, sikapin mo na be diligent to come to me at Nicopolis, ang sabi ni Pablo kay Tito. Kumbaga, makita natin na si Tito, kumbaga, pastor siya sa mga puntong ito, pero ang pinakang main of job niya, missionary rin siya. Evangelist siya. Ibig sabihin, hindi lang siya pastor na, kasi pag pastor, local pastor, mag-aalaga siya ng mga tupa. Meron siyang mga tupang inaalagaan.
Pero kung missionary ka, lipat ka rito, punta ka rito, lipat ka rito, magtayo ka ng church, alaga ka. Kapag may tungayo na, lipat ka ulit sa ibang yesa, ibang lugar, ika nga, kung saan ka dadalhin ng Diyos. Ganyan si Tito, na, ang sabi niya rito, kumbaga, pilitin mong makapunta agad dito sa Nicopolis, ang sabi ni Pablo, kasi naroon si Pablo. At dito, makita na hindi natin alam kung saan uli siya magtatayo, magtatayo uli ng church. Ika nga, si Tito. Ibig sabihin, meron lang siyang limited time na ihahanda niya itong mga bagong mananampalatayang ito. And then, pagkatapos na ito na yung time ng Dio para sa paglilingkod mo, kumbaga, lilipat ka naman sa ibang lugar. Naalala ko nung anniversary ng Cosenza. Eh di, kumbaga, pumunta kami ron, tapos yun yung may mga bagong i-ordain na pastor noon sa Cosenza, tapos aalis na si Pastor Jun Liwan, tapos siyempre, galing din kami doon. Pastor, bakit? Parang iniiwan nyo na kami. Kasi mga galing kami sa Cosenza, pero napunta kami sa ibang lugar. Eh, meron naman kayong bagong pastor. Parang ganyan yan. Na si Tito, magpapastor dito sa Creta, and then, papuntang ito, darating si Artemas o si Tikiko. Ang sabi dyan, si Artemas o si Tikiko. At kapag dumating na si Artemas at Tikiko, susunod si Tito kay Pablo sa Nicopolis. Para doon naman sila mag-missionary work. Hindi natin alam kung saan yung lugar ng Nicopolis, pero doon naroroon si Pablo at doon na siya magpapalipas ng taglamig. Maaaring siyempre, doon medyo komodo, and then kapag yung medyo okay na ang tempo, lilipat na uli sila ng ibang ibang lugar. Kapag medyo primavera o summer na, doon uli naman sila mag-mission. At dito, yun yung bilin ni Pablo kay Tito. Pero ang isang bilin pa ron na, kumbaga, ang bilin pa rin naman ni Tito, ni Pablo kay Tito, na huwag kang basta-bastang aalis dyan sa Creta na hindi pa dumarating si Artemas o si Tikiko. Kasi nga, kumbaga, dapat tuloy-tuloy yung pastoral care. Dapat tuloy-tuloy yung pastoral care dito sa iglesia. Ika nga. Halimbawa si Pastor Roger aalis na ng Palermo. Halimbawa lang naman. Halimbawa lang naman, ika nga. Kumbaga, hindi natin alam kung sinong tatayo rito, halimbawa. Hindi natin alam. Kumbaga, ganon. Kumbaga, huwag kang aalis na hindi pa handa ang iglesia. Ganon yung bilin ni Pablo kay Tito. Kaya nga, hintayin mo dumating yung ipadadala ko si Artemas o si Tikiko, ang sabi niya dyan. And then, ang sabi nga niya rito, kumbaga, kasi nga, makikita natin dito na Titus' responsibility to take care of fellow servants, they are all in the service of the Lord. Kasi nga, kahit sino man ang itayo ng Diyos dyan, lahat yan ay manggagawa ng Panginoon. Kaya doon mo talaga makikita na dapat talaga ang iglesia busog siya sa aral. Kasi hindi tao eh. Ang tao pwede magkasala eh. Pero kung nakatanim ka sa aral ng salita ng Diyos, kahit sino pa ang pumalit itayo dyan, kumbaga magpapatuloy ka. Yun ang kahalagan. At yun ang hindi alam ng ibang aayaw mag-aral. Kasi akala nila, position lang. Hindi ganon. Kasi nga katulad nito, aalis si Tito, ang ipapalitin si Artemas at si Tikiko,
kahit pumalit dyan si Artemas at Tikiko, yun pa rin ang gagamitin na mag-pastoral care sa iglesia ng Creta. Yun ang sinasabi. Kaya sinasabi nga, they are all sort of fellow servants, kamanggagawa lang lahat sila ni Pablo, na ang pinakang main leader nga nila sa sitwasyon ito ay si Apostol Pablo. Dito, yun yung pinapaunawa na, kumbaga, kasi kailangan yung continuity ng pastoral care kasi merong mga tupa, may mga bagong mananampalataya, may mga mananampalatayang dapat alagaan. Yun ang pinakang main point. The church is under constant, tuloy-tuloy pastoral care. Kasi, ang sabi nga niya rito, God's people are vulnerable. We need oversight and shepherding and guidance and pastoral care. Kasi ang tao ay sadyang may hina. Katulad halimbawa, yung mga narinig natin testimony. Kung hindi ka nakapundasyon sa aral at salita ng Diyos, bibigay ka. Bibigay ka. Hindi ka magpapatuloy sa gawain sa Panginoon. Kaya kailangan merong pastor na nangangalaga sa mga tupa. Kaya kailangan ng under constant pastoral care. At sinasabi nga niya rito, we are threatened constantly from within and without. We need someone who daily watches over our souls. Kumbaga, ang kaaway laging naririyan. Sa loob o sa labas, merong gustong gumawa ng problema. Ang sabi ko nga kanina, kung saan merong 2 or 3 na doon ang presence ng ating Panginoon sa Kristo, pero kahit marami tayo, kahit nandiyan ang presence ng Diyo, nakakalusot pa rin, meron pa rin mga point of na natitisod, nasasaktan. Kasi mga emosyonado. Sabi nga ni Seiya yung video niya doon sa pumunta sila sa Budapest. Ano nga Papa, di ba hindi to ostrich? O hindi yung ostrich, ano yan? Emo, sabi nga niya. Ha? Yan yung laging nag-e-emote. Awan yung parang parang sa ostrich, pero emo ang tawag doon sa animal na yun. Kumbaga, kasi ganyan, mahina ang tao at saka laging meron gustong mag-create ng point of arguments kasi ang pinakang bottom line niyan, aayaw ng kaaway na merong love and unity within the church. Kaya, ang paalala nung una, di ba? Iwasan. At dito, sa point number 2 natin, kaya kailangan merong pastoral care. Tuloy-tuloy na may mag-aalagang pastor sa iglesia. At dito, kumbaga, nakakalungkot lang na merong mga nagsasabing so-called Christians, hindi nila nakikita yun. Kontento sila ng online lang kasi gusto nila sila ang nasusunod. Walang spiritual growth. Walang commitment. Walang obedience. Kasi gusto nila high quality boy. Yon. Ayaw nila ng pastoral care. Ayaw nila ng constant pastoral care. Gusto nila once in a blue moon pastoral care. Kumbaga, yun yung pinapaalala. Kaya yun yung bilin ni Pablo kay dito na bago mo iwan ang iglesia ng Creta, hintayin mo munang dumating yung ipadadala ko, si Artemas o si Tikiko. At dito, ang paalala nga sa atin dito, God made the world so that we need one another. Kailangan natin ang isa't isa, and every group of people needs leadership, and every leadership team needs a pastor. Amen. Kasi, pastor ang ibinigay sa pastor ibinigay ng Diyos ang authority para alagaan niya
ang kanyang iglesia. Kumbaga, yun ay ang Diyos ang nagbigay ng authority yun, hindi kung gugustuhin mo, aayawin mo kasi may problema na nga ako. Problemahin ko pa kayo. Sabi ko nga, nagbibiro nga ako kanina eh. Naghahanap ako ng worship prayer. Lahat ng sinabihan ko, ayaw. Sabi ko, ako kaya ayaw ko na rin mag-preach. Kumbaga, nagbibiro, sige. Kasi yun ang trabaho ng pastor. Kumbaga, at dito nga sinasabi na ang mga tupa, ang iglesia, kailangan ng tuloy-tuloy na pastoral care. Ang paalala nga sa atin dito, no church and no Christians are to be led without pastoral leadership and care. Huwag mo nga hayaan na ang iglesia o ang Kristiyano ay walang anumang nangangalagang tagapanguna o tagapag-ingat, at yan nga ay tungkulin na ibinigay sa kanyang pastor. Yung pangatlo na pinapaalala sa atin, remember that every Christian must commit to kingdom ministry. Sa verse 13-14 ng ating text, ang sabi niya rito, send Zenas, the lawyer, and Apollos on their journey with haste, that they may lack nothing, and let our people also learn to maintain good works, to meet urgent needs, that they may not be unfruitful. Ang paalala sa atin dito, if we quit arguing about minor points, there is lot to do in the church. Totoo yan. Kasi nga, di ba ang paalala, iwasan yung mga point of discussion. Kasi, kung ititigil natin yung mga point of discussion na mga minor problem lang naman, makikita natin na marami tayong dapat gawin para sa iglesia. At dito, put yourself into supporting more of ministry. Maging ikaw, makikita mo na kaya mong ma-involve kasi akala mo hindi ka involved. Lahat tayo involved. Iba't iba lang tayo ng gawain. Kung ang pastor ang siyang pinakang binigyan ng authority para alagaan ang kanyang iglesia, pero lahat tayo may iba't iba tayong gawain para sa iglesia. At kung hindi natin ini-entertain yung mga minor points of discussion, makikita natin na marami tayong magagawa para sa iglesia. Pero masabi, sikapin mong matulungan dito. Ang paalala, sikapin mong matulungan si Apollos at ang manananggol na si Zenas upang mapadali ang kanilang paglakad. Tiyakin mong husto sila sa lahat ng kanilang kailangan. Turuan mo ang ating mga kasamahan na gamitin ang kanilang panahon sa paggawa para sa kanilang kabubuhay at nang makatulong sila sa mga nangangailangan. Kung makikita natin itong verse 13-14, ang pinapaalala ni Pablo kay Tito na kasi nga aalis si Tito, pupunta siya, susunod siya sa lugar ni Pablo sa Nicopolis. Ang paalala niya na itong si Apollos at saka si Zenas, siguraduhin mo naman na yung mga kakailanganin nila, kumbaga maibigay mo para sa kanila, yung mga tulong na kailangan nila para nasagay sa ministry na kanilang gagampanan. Kung maaalala natin o kung makikita natin, si Apollos, makikita natin yan, makikilala natin yan sa Acts 18:24-28. Ang sabi niya rito, now a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and a mighty in the scriptures, came to Ephesus. This man had been instructed in the way of the Lord, and being perfect in spirit, he spoke and taught accurately the things of the Lord, though he knew only the baptism of John. Ibig sabihin, Kristiyano na siya. Kaya nga lang,
dito sa Acts 18 na itong si Apollos, kumbaga ang alam pa lang niya ay yung baptism of John, yung kumbaga yung tinuturo ni na kailangan mabautismuhan sa tubig, ika nga. Tapos sa verse 26, so he began to speak boldly in the synagogue. When Aquila and Priscilla heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. Kumbaga nakilala nitong si Apollos, si Priscilla and Aquila, doon mas tinuruan pa siya, ika nga. And then sa verse 27, and when he desired to cross the Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him. And when he arrived, he greatly helped those who had believed through grace, for he vigorously refuted the Jews publicly, showing from the scriptures that Jesus is the Christ. Kung makikita natin dito, na maging si Apollos, kumbaga talagang well-blessed ang kanyang ministry. Kumbaga ginamit din talaga siya ng Diyos sa ministeryong ipinagkaloob sa kanya. At maging si Apollos, naging katuwang din ni Pablo sa kanyang ministeryo at naging isang lingkod din siya, manggagawa rin siya sa Corinthian Church. Itong si Apollos, ika na. Dito, kumbaga, yan, nakilala natin si Apollos. Si Zenas, hindi natin masyadong kilala, wala masyadong binanggit. Pero dito, makita natin na itong dalawang ito, partners in ministry siya ni Pablo. Ibig sabihin, mga manggagawa, kahit hindi natin masyadong kilala, si Zenas o si Apollos, nakilala natin. Pero makikita natin dito, kahit sino man sila, kumbaga lahat sila ay lingkod manggagawa ng Diyos. Kumbaga, they commit themselves para sa ikalalawak ng gawain ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ko, lahat tayo may gagampanan para sa gawain, para sa kaharian ng Diyos. Ika nga. Lahat tayo, ika nga. At dito, kumbaga, ang isang pinapaalala nga na iba't ibang tungkulin, iba't ibang gawain, kumbaga lahat yan magagawa natin para sa glory ng ating Panginoon. Yung paglilinis, yung pagpapakain, yung pag-assist, yung pag-hospity kapag may mga nagmi-mission, lahat yan. Paglilingkod yan para sa glory ng ating Panginoon. Kung makikita natin yung verse 14, ang pinapaalala sa atin dito, ang sabi nga sa verse 14, and let our people also learn to maintain good works to meet urgent needs that they may not be unfruitful. Ibig sabihin, maging ang bawat isa malaman nila, matutunan nila na ma-involve sila para sa gawain ng Panginoon. Yung halimbawa kapag may mga nagmi-mission, involve natin, isama natin ang ating mga pangalan sa pag-hospity, paglilingkod yan para sa kingdom, para pagpapalawak ng gawain ng ating Panginoon. Ang sabi niyan, and let our people also learn, maintindihan din nila, maunawaan din nila. Yun yung pinapaalala ni Pablo kay Tito, na ipaalala mo to sa mga iglesia dyan, kapatid dyan sa iglesia ng Creta. Kumbaga, yung unang paalala, bago mo iwan yung iglesia ng Creta, hintayin mo si Artemas at si Tikiko na papalit sa'yo para sa pastoral care. And then, ito namang iglesia ng Creta, ihanda mo rin, maintindihan din nila na yung mga responsibilidad naman nila para sa ikalalawak ng gawain ng Panginoon. At dito, ang sabi nga niya rito, make it a priority. Kumbaga, bahagi yun ng ating tungkulin para sa kaharian ng Diyos. Kumbaga yung magsakripisyo man lang tayo na halimbawa mag-hospity tayo ng once a month, halimbawa, sa may mga magmi-mission, o kung ano man yung tungkulin mo, halimbawa. Kumbaga,
Ma-involve tayo sa gawain. Yung paglilinis natin, yung assignment natin, ma-involve tayo. Ika nga. Do something extra for God's kingdom. May gawin tayong bahagi, part natin para sa kaharian ng Diyos. Huwag lang tayong makontento na nakaupo lang tayo. Lahat tayo may part. Yung salamat, nakikinig kayo, nag-aaral kayo, uma-attend kayo sa gawain ng Panginoon. Pero sa tingin nyo ba, paglilingkod yan? Hindi yung paglilingkod. Kasi kayo ang nag-bless, kayo ang natututo eh. Wala pa kayong ginagawa sa Panginoon. Wala pa. Ang naglilingkod, may gagawin ka para sa Panginoon. Yun ang paglilingkod. May sakripisyo ka na yung hindi ka komodo, gagawin mo para sa Panginoon. Yung pag-attend dito, salamat kasi natututo tayo. Pero ang tunay na natututo dyan, pinagpapala dyan tayo. Kasi tayo ang tumatanggap. Wala pa tayong ibinibigay. Yun ang dapat din natin maintindihan. At dito, sinasabi nga niya rito, give of yourself, ibigay natin ang ating mga sarili, determine that you will not allow the advancement of God's kingdom be hampered. Huwag nating hayaan na napipigilan o nahahadlangan o walang pagbabago yung pag-unlad para sa kaharian ng Diyos. At dito, ang isang pinapaalala nga sa atin dito, God is purifying for Himself a people for His own possession, zealous for good deeds. Sa mga ganong bagay, kumbaga, nasusubok tayo. Kasi nga sabi, di ba, sa maliit na bagay, na pagkatiwalaan ka, mapagkakatiwalaan ka rin sa malaki. Kumbaga, lahat tayo may involvement para sa gawain sa Panginoon. Kahit yung sa parable of the talents, di ba? Sa parable of the talents, yung isa na binigkalooban ng isang silver coin, itinago lang niya, ibinaon lang niya. Kumbaga, ano sabi sa kanya? Tamad. Naalipin. Kumbaga, meron. Ang bawat isa sa atin, meron binigay ang Diyos para may magawa ka para sa kaharian ng Diyos. Meron. Kumbaga, yun yung isang pinapaalala sa atin sa mga sandali. Yung pang-apat, ang sabi nga niya rito, remember that Christians enjoy fellowship. Sa verse 15, yung unang bahagi natin, all who are with me, greet you, greet those who love us in the faith. Kinukumusta ka ng mga kasama ko rin eh. Kumusta mo ako sa lahat ng kapatid sa pananampalataya. Kung makikita mo itong verse na to, makikita natin na si Pablo, hindi siya nag-iisa sa gawain. Meron siyang mga katuwang, meron siyang mga kamanggagawa sa mga gawain, at makikita natin na meron siyang constant contact sa mga kapwa niya kamanggagawa. Ibig sabihin may tuloy-tuloy na ugnayan na naririto si Pablo sa Nicopolis, naririto si Tito sa Nicopolis, hindi natin alam kung saan manggagaling sina Artemas si Tikiko, pero meron silang constant communication para sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, may constant communication na i-enjoy nila yung fellowship nila sa isa't isa. Kasi alam nila na lahat sila ay naglilingkod para sa Panginoon. Alam nila na, kumbaga totoo, yung pag-ibig nila sa isa't isa bilang magkakapatid sa pananampalataya. Kaya na-enjoy niya. Kasi kung hindi mo iniibig ang kapatid mo sa pananampalataya, ay hindi mo ma-enjoy yung presence ng kapatid. Ang sinasabi nga niya, every Christian enjoys fellowship. At dito, makita natin, ang sinasabi nga na doon sa verse 14, na all who are with me greet you, greet those who love us in the faith. Kumbaga, makikita natin na alam nga ni Pablo na sila ng mga lingkod ng Diyos, manggagawa ng Diyos,
ay tunay na nagmamahal sa iglesia ng Creta. At alam din niya na ang iglesia ng Creta ay tunay din na nagmamahal sa kanila. At dito, kumbaga, yung may engagement. People engage in good deeds to meet pressing needs when they faithfully love each other. Kaya mo nagagawang maglingkod, gumawa para sa Panginoon kasi nga mahal mo si kapatid sa pananampalataya. Kaya mo nagagawa. At dito, kumbaga, kaya ka nakakapaglingkod kasi mahal mo si kapatid sa pananampalataya, mahal mo siya sa kapatid sa pananampalataya kasi alam mong kapatid mo siya sa Panginoon. Kaya nakakapaglingkod ka, nakakagawa ka, na-enjoy mo. At dito, kumbaga, pag sinasabi nga niya rito na love that engages. Love that engages. Ibig sabihin, alive. Doing something. Hindi lang siya salita. Katulad halimbawa ng testimony ng ating kapatid, si Sister Allison, na alam niya na dito sa iglesia, kahit papano meron siyang katuwang, kaya nakakaya niya. Kaya niya nakakaya yung bigat ng kanyang problema. Kasi hindi lang siya, may katuwang siyang pwedeng lapitan. At dito, sinasabi nga na ganun din sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ka nagagamit, kaya ka nakakagawa para sa Panginoon kasi kapatid mo sa pananampalataya, mahal mo si kapatid sa pananampalataya. Tunay mong mahal sa pananampalataya. At dito, kumbaga, ang nakakalungkot nga na yung sinasabing mga modern Christians na masyado ng kontento na once a week na lang sila magkikita o ayaw na ma-engage na kontento na lang sila via kasi open na via internet. Maganda ang internet, maganda ang mga teknolohiya, pero kailangan pa rin natin ng fellowship. Yung tulong-tulong sa isa't isa. Kasi, sinasabi nga na kapag yung online ka, visual lang siya, minsan visual lang, mukha lang, pero hindi mo alam kung ano ginagawa sa tabi niya. Halimbawa, prayer meeting. Kaya pala patay ang camera, hindi naman pala nakikinig. Iba ang ginagawa. Kasi patay naman yung camera, hindi mo naman nakikita. Kumbaga, magandang technology, pero kapag hindi mo siya ginamit ng tama, kumbaga para bang, ano lang tayo na yung mga, para bang nakamaskara ka lang. Kasi hindi mo alamin, mas magkakakilanlan tayo kung tayo nagkakasama. Di ba? Mas nakikilala mo ang isa't isa. Mas nakikita mo na, mas magiging maingat ako kasi masyadong sensitibo si kapatid. Kasi hindi mo naman siya masyadong malamang sensitibo kung lagi lang kayong online. Kung lagi tayo nagkakasama, mas magkakakilanlan tayo. Mas magiging totoo yung pagmamahala natin biglang magkakakilala. Kumbaga, yun yung sinasabi na Christian enjoys fellowship na isang pinapaalala sa atin ng iglesia natin o ang church natin mas magiging healthy siya. Kumbaga, kapag alam mong tunay mong mahal ang iyong kapatid, we love being together. Gusto mong kasama mo si kapatid. Katulad halimbawa sa mag-asawa. Pag sinabi kong mahal ko ang asawa ko, pero ayaw kong kasama yung asawa ko. Mahal mo ba yun? Hindi, no. Hindi totoo yun. Sinasabi mo, pinakasalan ko to, asawa ko to, mahal ko to. Pero magkikita lang kami once a week. Hindi ko siya mahal. O maniniwala ka pang mahal mo siya kasi kumbaga hindi mo nakikita. Kaya sinasabi ko na iba ang talagang relasyon kapag nakasama mo na sa bahay.
Ganon din sa iglesia. Iba ang relasyon kapag talagang nakasama mo na na-enjoy mo na ang fellowship sa isa't isa. Mas magiging totoo ang relasyon natin sa isa't isa. Yun yung sinasabi. Na-enjoy natin ang fellowship natin sa isa't isa. Kasi sa mag-asawa nga na, halimbawa, once in a blue moon lang kayo, hindi kayo talagang magkakakilanlan ng gusto. Ganon din sa iglesia. Hindi tayo magkakakilanlan, hindi magiging yung mga natututunan nating salita, paano natin mai-apply kung hindi tayo nagkikita-kita. Kung hindi natin na-enjoy ang fellowship sa isa't isa. Yung panlima na pinapaalala sa atin ng Panginoon sa oras nito, remember that our relationship with God begins and ends with grace. Tandaan natin na yung relasyon natin sa Diyos, nagsimula lamang yan dahil sa biyaya. At ang sabi niya rito, nagsimula at magtatapos sa biyaya. Yung paalala ni Pablo, grace with you all. Amen. Naway sumain yung lahat. Ang biyaya, pagpapala ng Diyos. All, lahat. Ibig sabihin, marami, plural, hindi lang mag-isa. Lahat. Grace with you all. Amen. Kumbaga, lahat ng mga mananampalataya, si kapatid, si babae, si lalaki, kapatid ko kay Kristo. Lahat. Sumainyo ang lahat ng pagpapala, biyaya mula sa Diyos. At dito, sa tulungan ng biyaya mula sa ating Panginoon sa Kristo, kumbaga, nagkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kung maalala natin, sa Titus 2:11-12, ang sabi nga niya rito, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Kaya lang tayo nagkaroon ng kaligtasan kasi dahil sa biyayang mula sa Diyos. Teaching us, denying ungodliness, tinuturuan tayong itakwil ang ungodliness, worldly lust. We should live soberly, righteously, and godly in this present world. Kumbaga, malinaw na yung kaligtasan ating tinanggap mula sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. At dito, dahil sa biyayang yan, tinuturuan tayong itakwil yung ungodliness, yung worldly lust, ibig sabihin yung lahat ng mga kalaswaan, yung mga bagay na hindi maganda sa atin. Tinuturuan tayong maalis at makapamuhay tayo na may katuwiran, maka-Diyos in this present world. Sa panahon natin, ika nga, sa oras natin, ika nga, tuloy-tuloy. Hindi lang na, kaya nga yung sinasabi na, oo, iba yung Kristiyano na nahulog sa pagkakasala kasi habang naririto tayo, yung temptation, yung tukso, naririyan pa rin. Pag kinagat mo yung tukso, nagkasala ka. Fall into sin. Pero kapag yung living in sin, question mark na nga yun, kasi nga, kung Kristiyano ka, dapat tinatakwil mo, natututo ka, natanggalin yung mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Kaya magkaiba yung living in sin sa falling into sin. At dito, nagagawa nga lang natin lahat yan dahil sa biyayang mula sa Diyos. Nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil sa biyaya. Ngayon, nagpapatuloy tayong mamuhay dito sa present world na to kasi habang naririto tayo, hinihintay natin dakilang pangako mula sa Diyos. At habang hinihintay natin yon, kailangan natin ng biyayang mula sa Diyos. Para magawa natin ang
ang lahat ng yan. At dito, pinapaalala sa atin na kasama dyan sa biyayang yan na matuto tayong magmahalan isa't isa. To love one another. Iwasan nating magkagatan. Iwasan nating magsakmalan. Iwasan nating magsiraan. Kasi nga, di ba, yung unang punto kanina, na meron pa rin talagang nangyayaring kontrobersiya, kasi nga, iba't iba tayo ng kultura, kinalakhan, kinasanayan, yung point of discussion, magkakaroon. Pero sa biyaya ng Diyos, kasama dyan yung tayo'y matutong magmahalan sa isa't isa. At huwag magkagatan. At dito, kaya nga kung maaalala rin natin na may mga pinaalalahanan, pauna, pangalawa, hindi nakinig, i-reject mo. Kumbaga lahat yan, nasa proseso ng grace, ng biyaya. Lahat yan. Everything comes from grace. Lahat mula sa biyaya ng Diyos. Maging yung makatayo bilang pastor ng iglesia, biyaya ng Diyos. Yung magamit kang maglingkod sa gawain ng Panginoon, biyaya mula sa Diyos. Everything, yung relasyon natin, it starts from grace and ends with grace. Kaya nga mga kapatid, ang paalala sa atin na grace be with you all. Naway ang biyaya ng Diyos ay sumaating lahat. Apart from God's grace, it cannot happen. By His grace, it can. Hindi natin yung magagawa, pero sa biyaya ng Diyos, magagawa natin. At dito, paalala sa atin na hindi alam yan ng mga walang mana ng people don't know about truth or unity or loyal service o yung mga pinag-aralan natin or sacrificial love, hindi nila alam yan. Wala silang alam dyan. Pero, ang paalala sa atin, because it doesn't come from man, kasi nga ang Diyos lang ang siyang tutulong kung bakit natin magagawa yan. Pero, if they see it in us, they know that Jesus had touched our lives. Pero, kung makikita sa ating buhay, makikita nila na tayo'y nababago dahil sa relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Manalangin po tayo. Lord God, maraming salamat po, O Diyos, sa katotohanan ng ipinaalala mo sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo kay Tito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa lesson na ito, Panginoon, maging sa kabuuan ng Book of Titus, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga, Lord God, ang mga salita mo'y buhay at ang Diyos naming pinaglilingkuran ay buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, at pinakita mo sa amin kung ano yung dating kami, Panginoon. At kung ano yung magagawa namin, Panginoon, sa tulong ng biyaya mo, Panginoon. At kung ano yung impluwensyang pwedeng magawa namin at may patotoo namin, Panginoon, na tunay nga nabuhay ka, na kumikilos sa aming mga buhay, kung kami nga po ay patuloy na nababago at may pagtunlad sa aming relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa oras nito. At ang dalangin ko nga po na tunay nga na ang mga paalalang ito ay patuloy mong pagyamanin sa puso't isipan ng bawat isa. Gamitin, Panginoon, ang mga katotohanan ito sapagkat tunay nga, Lord God, ang buhay ay isang laban, Panginoon. Pero alam namin, Panginoon, na ito'y aming mapagtatagumpayan sapagkat ang lahat ng ito ay napagtagumpayan mo na, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na sa aming paglakad, Lord God, control mo ang lahat ng bagay, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa oras nito. At minsan pa, patuloy po namin ibinigay ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoon sa Kristo.
Ito po ang aking samdalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Patuloy po tayo